Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Marami ang nag-aabang pa rin kung pinirmahan na ba o hindi ng ating Pangulo yun pong panukalang batas na nabuo doon sa bicameral conference. So sa ngayon po ay wala pa pong tayong balita wala pang balita kung pinirmahan na ba o ibineto na ng ating Pangulo yun pong panukalang batas na naluto po doon sa bicameral conference. So sa ngayon po ay may tumutol. May tumutol po dito sa isinusulong ng mga mambabatas na pagpapaliban nga po dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito po, post po ng DWWW 774. Ito po, 12 hours ago. Tungkol po ito doon sa NAMPREL na siya pong tumututol nga po dito sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Post po ng DWW 774. Ito po. Tutol ang National Citizens Movement for Pre-Elections o yung NAMPREL sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE na nakatakdang isagawa sa unang araw ng Disyembre ngayong taon. So sa December 1 nga po yung schedule nitong barangay at sangguniang kabataan election 2025. Ikaso nga po, naghain po ng panukalang batas ang Kongreso at ang Senado, magkaibang bersyon. Yung gusto ng Senado sa 2027 ganapin yung eleksyon. Yung gusto naman po ng Kongreso, 2029 pa ganapin yung eleksyon. So, nung nag-ano po sila, nung nag-conference, BICAM yung tawag po doon, ay napagdesisyonan po nila na sa 2026 na lang, sa susunod na lang na taon, gawin yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon na ito nga po yung inaantay kung maaaprobahan ba ng ating Pangulo. So ituloy natin. Naniniwala ang election watchdog na dapat isagawa ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon alinsunod sa itinakda ng batas upang mabigyan ng pagkakataon ang mga botante. Tama nga naman, upang mabigyan ang mga botante ng pagkakataon na pumili ng kanilang mga leader. Mga leader sa barangay, ito nga po yung barangay captain, barangay kagawad, yun po. Ito pa. Ayon pa sa NAMPREL, habang binibigyan ng saligang batas ang Kongreso ng otoridad na tukuyin ang termino ng panunungkulan para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa pamamagitan ng batas, ang Kongreso ay dapat kumilos. Dapat kumilos sa paraang naaayon sa mga demokratikong prinsipyo at rule of law na tinitiyak ang tunay na periodic election. Gayon din na dapat anilang ilapat ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan bilang pagsasaalang-alang sa 2025 barangay at SK election. Ito pa yung karugtong. Matatandaan na bago mag-adjourn ang Kongreso noong nakaraang linggo, niratipikahan ng Senado at Kamara ang bicameral conference report ng panukalang batas na layong i-reset. Pag sinabing i-reset, magbago ng schedule o ano pa bang ibig sabihin ng i-reset? Basta magbago ng schedule mga idol
i-reset ang BSKE o ito nga po yung Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon sa susunod na taon. At palawigin ang mga termino ng panunungkulan ng mga lokal na opisyal ng 4 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Ang panukalang batas ay naghihintay na lamang for waiting pa po kung ma-approve po itong panukalang batas na ito ng Kongreso at ng Kamara. Ang panukalang batas ay naghihintay na lamang ng pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging batas. Ito palang NAMPREL, ang ibig sabihin po ay ito po yung ibig sabihin National Citizens Movement for Free Elections. Yun po yung ibig sabihin ng NAMPREL. Ito po yung tumututol. So, medyo may mga tumututol na talaga. Katulad po ni Attorney Makalintal, talagang tutol po siya doon sa term sitting o extend the term. Kasi pagka na-extend yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo, ay wala pong magaganap na December 2025 election. Na yun po ang itinakda ng ating saligang batas na 2025 ng Disyembre magkaroon ng halalan. At ayon nga po sa Supreme Court ruling, bawal po na ipagpaliban yun pong isang eleksyon. So, yun nga po hinihintay na lamang po yung pirma ng ating Pangulo. Ito po yung sa mga naguguluhan paano po kung hindi napirmahan? At ano naman po yung mangyayari pagka pinirmahan o pagka ibineto? Ito po ibigyan ko lamang po kayo ng kunting kaalaman. Post po ng Barangay Tayo. Ito po 3 hours ago. Ito po, sa mga naguguluhan finish line na ba? Naguguluhan po ba kayo? Yan yung tanong dito. Last month sabi walang eleksyon. Last week sabi tuloy ang eleksyon. Ngayon wala naman, ano ba talaga? Ibig sabihin naguguluhan. Doon pa lang sa tanong na ano ba talaga, ang ibig sabihin po ay naguguluhan. Kapag naguguluhan, bumalik po kayo sa usapang proseso. So tapos na ang BICAM at lumabas na nga ang na yung barangay at sangguniang kabataan election ay gagawin sa ano na lang sa 2026. 4 years tapos 3 terms. Hindi pa ito batas at nasa Malacanang na ang bola. Yung ibig sabihin naipasa na doon po kay BBM. Yon pong panukalang batas na yon. Ito po. Una po, kapag pumirma, kapag pumirma, ibig sabihin ay approve, RE na siya. 2026 na talaga yung barangay at sangguniang kabataan election. Kapag inupo naman, kapag inupuan hanggang matapos yung 30 days, approve na din siya, RE na din siya, at yung barangay election ay sa 2026 na talaga. Kapag ebeneto naman, ibig sabihin ay disapprove ni Pangulo, pero pwede siya i-override, sabi dito, i-override ng Kongreso through a 2/3 na boto. Ibig sabihin na magbobotohan yung mga mambabatas, yung Kongreso po, approve din siya pagka nakakuha ng sapat na boto. 2/3 nga po yung kailangan. Magiging batas din siya. Ibig sabihin yung 2026 election ay yung election po ay matutuloy sa 2026. Kaya lang mga idol, ang botohan ay 2/3. Kailangan during session, sabi dito. Kaso nag-adjourn na yung 19th Congress, wala na po. Ibig sabihin wala nang magaganap na botohan. So dito na lang tayo sa 1
1-2. Ha? Sa 1-2 na lang tayo. Kapag inupuan, after 30 days, magiging batas. Kapag pumirma, magiging batas din. At kapag ibineto, pwede siya i-override. Kaso nga po, hindi na ma-override kasi tapos na yung 19th Congress. So, sa mga umaasa po na makakatakbo sila ngayong 2025 election, yung pag-asa nyo na lamang po mga idol at mga kabayan ay kapag ibineto. Ibig sabihin, kapag nireject ng Pangulo yung panukalang batas na yon, ang ibig sabihin po niyan ay matutuloy po yung December 2025 election at makakatakbo po kayo. So as of now ay wala pa tayong balita kung pipirmahan ba o kung ibebeto ng ating Pangulo. So 8 araw na lamang po yung ating inaantay. Hindi natin alam kung baka tatapusin ng Pangulo yung hanggang 30 days. So magantabay pa po tayo mga idol at mga babayan kapag meron na pong balita tungkol po dun sa panukalang batas yun, kung pinirmahan na ng Pangulo ay agad po namin ipararating sa inyo. So magantabay pa po tayo mga idol at maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para po maging updated po kayo kapag tayo po ay mayroong bagong upload. Alright, maraming salamat po at ingat po tayong lahat.